Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Saji at yung mga bago po nating viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung message o mensahe na gustong iparating sa'yo, Saji, sa pagbasa na ito. Learn and moment. Okay, so yung learn dito is syempre para tayo matuto. Meron tayong kailangang matutunan pagdating sa pag-ibig. Kaya merong ipapaalam sa iyo dito, Sagittarius or Saji. And then yung moment kasi is something na alam yung special talaga na kayong dalawa lang ang makaka-experience o makakaintindi o kung gawa ma-appreciate yung pagkakataon na yun. Yun ang moment, okay? So, maybe makikita kayo or there will be something na gagawin nyo together that would be something very special para sa inyong dalawa. No? Lalo na ngayon na parating na tayo sa Christmas holiday. So, there might be something na coming up very soon that you would both be sharing na magbibigay din at the same time ng lessons, no, for you, for both of you to learn from this pagkakataon, from this moment. Okay, so tignan natin kung ano yung makukuha nating mensahe sa tarot. We have the Four of Cups, the Empress, the Ace of Swords, the Ten of Pentacles, and the Star. Bottom niya is the Ten of Wands. Okay, Saji. So, there is something na talagang bothering you or parang maano na, kung gawa perang mabigat na dalhin, no? Something na talagang kahit tingin ko panahon na para ma-unburden ka, maalis ito o magbawas tayo ng pag-aalala o pagkakaroon ng maybe something to do with too much responsibility, no? Because sometimes we have this tendency to parang akuin, no? To get all yung mga ibinibigay sa atin na responsibilidad. This could be also in work, in relationships, no? Maybe in the family, no? Kaya minsan kasi alam naman natin anything that is in excess o yung sobra is talagang masama. Ba? Dapat tama lang yung babalanse na meron kang responsibilidad and you carry on with it every day na nagagawa mo siya ng tama. Pero pag ganitong bigat ka na at pakiramdam mo sobra-sobra na yung ibinibigay sa iyo o yung pinapagawa sa iyo, ito na yung panahon na para
gaba sa magbawas, no? You take it off, o alsin, bawasan, o kaya magsabi ka, no? Sabihin mo na ito yung nararamdaman mo o ito yung experience mo, kaya hindi mo nakikita na nagiging effective ka pagdating sa trabaho dahil nga sa sobrang daming responsibilidad na binibigay sa iyo. Kaya kung pwede, mabawasan ito at para makapag-focus ka mabuti sa mga bagay na talagang alam mo kaya mo at mas higit na importante para sa kumpanya at sa iyong sarili o kaya sa relationship. Okay? Now, bakit ko nasabing sobra sa to do with work? Because ito yung Eight of Pentacles. It's all about work. No, maybe you are working so hard na talagang sobra na. Sobra na yung pagtatrabaho o yung oras na binibigay mo o yung pakiramdam mo, the work in itself, yung buong kabuuan ng trabaho. Kasi meron mga pagkakataon na minsan napupunta lang tayo sa ganung klaseng pagtatrabaho dahil kailangan natin kumita, dahil kailangan natin ng pera. So, nagiging practical lang tayo. Pero minsan, alam mo yung kahit mabigat sa ating kalooban, sinasang-alang natin yun, na we don't mind it. Hindi natin tinitignan yon kasi ang nasa isip natin is we need to earn. At the end of every 15 days, we need to receive our pay, no, ang pera. No, kung ito naman sa relationship, now if you've been working, no, I mean, we do work on our relationship. Pinagtatrabuhan talaga natin yan para maging maayos because we put our own efforts to that, no? Yung effort mo tsaka yung effort ng person mo. Now, of course, kung hindi pantay yung pagbibigay ng effort, it means na yung isa lang ang mas nagbibigay all the time sa relationship na to. Of course, it's getting to be burdensome. Diba? Nakakabigat na yun ang kalooban kasi pakiramdam mo one way lang ang nagiging daan. Okay? Wherein it should be a two-way thing. No? Kaya ito yung pagkakataon o panahon na dapat magsalita o magkaroon ng conversation or discussion pagdating dito sa mga nararamdaman mong burden sa relationship. And of course, we have the lovers. Sabi ko nga, it has something to do with relationship because yung idea nitong lover na to is you need to make that decision, you know. Maybe it's getting to be burdensome kasi kahit na pinagtatrabahuhan mo na maging maayos yung takbo ng relationship. But sabi ko nga, if it's just a one-way street, kung isa lang na isa talaga ang nag-give in o gumagawa o nag-effort para maging maayos ito, hindi nagiging maganda yung labas o yung resulta nitong pag-e-effort na to, no? Kasi nga hindi patas, hindi pantay, hindi balanse. Kaya nagkakaroon tayo ng pagkakataon o binibigyan tayo ng pagkakataon para magdesisyon sa relationship na to kung ano nang gagawin nating susunod, sapagkat sabi ko nga dito nagiging pabigat na yung relationship, yung nararamdaman mo. Instead na yung love ang mangibabaw, mas nakikita mo na ngayon yung bigat sa kalooban na bakit ako lang ang nag-give in, bakit ako lang ako ang nag-e-effort dito sa relationship na to, bakit hindi rin siya gumagawa nito towards me, bakit hindi ko natatanggap yung mga bagay na dapat kung matanggap equally, no, na binibigay ko.
Kaya ang decision dito is something to do with the Nine of Pentacles, being single, no? Yung decision na maghiwalay na ba kami? Yung decision na mas mabuti bang nag-iisa na lang ako kaysa may ka-relationship. So that's the decision that you're trying to make, Saji. Okay? That is what you wanted, no? Nag-iisip ka na since pabigat itong relationship na makikipaghiwalay na ba ako? Okay? Kasi I think you're better off, parang sinasabi dito, you're better off being single kaysa sa meron kang karelasyon. Now, yung naging past kasi, yung pinagdaanan mo is the Four of Cups. May nag-offer sa'yo ng love, but somehow inignore mo kasi to na o parang binibigyan ka ng pagkakataon ni God na magkaroon ng another love kasi nakita naman niya na you got through other relationships na hindi ka naging happy, no? A bit frustrating o na heartbroken ka kasi for whatever reason na hindi nag-work out yung relationship. Kaya kung ba itong pagkakataon ngayon na binibigay sa'yo na to have another love, and I think this time this is the one, ayaw mong pansinin. You're not really paying attention to it. Kung ba binabaliwala mo. Kasi nga siguro yung naramdaman mo o na-experience mo sa past na wala, hindi naman ako, kung ba parang lagi akong talo dito sa relationship na to kasi ako yung laging nag-give in, ako laging yung nag-effort, ako yung laging nagpapasensya. Yung mga ganong scenario ba. Kaya parang nadala ka na, no? Or you're being just wiser this time to really evaluate yung relationship mo na papasukan mo. Kasi yung nagiging problem is, I guess it has something to do with you being, yung high standard na tinatawag natin na gusto mo na, mataas o patas yung relationship. Something na talagang you'd see yourself na you will be treated na parang royalty. Yun yung gusto kong sabihin na kung ano yung pinapakita mo doon sa person mo, paano mo siya tinatrato, ganun din yung matanggap mo. No? Kasi ang nangyayari nga, hindi You haven't experienced that feeling na parang yung reciprocated, yung nagiging efforts na binibigay mo. Hindi mo pa nakukuha o nararamdaman yun na ganito pala, no? Ganito pala para na mahalin. Kung paano ko siya mahalin, ganito rin pala ang pakiramdam. Kung yung person na makikilala ko o yung person na may in love ako, is somebody na talagang papantayan niya yung ginagawa ko para sa kanya. Okay? Now, ang kailangan kasi dito, Saji, is of course mag-usap. Ipaalam, parating, no? Yung katotohanan. Let the person know exactly how you feel. Kailangan ng conversation. Kailangan mag-usap, ng discussion. Even when it comes to, sabihin natin sa work, no? I mean, kung talagang hirap na hirap ka na sa trabaho, then it's about time that you talk to your manager. Diba? Or to management. Na hindi ko na kaya eh. Meron tayong hangganan. Everybody has a limit, no? Pagdating sa pagbibigay ng effort sa pagtatrabaho. May limit ang ating katawan kung hanggang kailan lang niya kaya na magbigay ng physical na exertion
pagdating sa pagtatrabaho. Lahat tayo meron nun. Kaya dapat ino-honor natin yun, no? Binibigyan natin ng halaga. And the way we can do it is, of course, kung sumusobra na, you let your fellow co-workers or manager or even your person, no, yung relationship mo na, hey, baka pwede naman tayo mag-usap kasi ganito na yung nararamdaman ko o ganito na yung nangyayari sa relationship natin. Now, of course, ang gusto mo kasi is lahat naman tayo, no, is to receive the Ten of Pentacles, no, to have it all. Eventually na magkaroon ng magaling na partner na makakasama mo ang panghabang buhay, no, this is for the long haul. At course, magkaroon ng lahat na pinapangarap natin. And most definitely is yung pera, no, the money that we are working for or earning, talagang maipon natin para pang matagalan, no? Habang sa ating katandaan, ma-stretch natin yon. This is what we wanted. Kaya you're working very hard, no? Physically working hard sa yung work, so sa yung office. You're doing your best para ma-improve yung career. And of course, yung relationship para you end up marrying this person and having family. But the advice for you, of course, Saji, is continue to heal, continue to pray, and believe and wish, no, and pray that all your wishes would come true. Kasi kung gaba, I guess the best description of the star is to believe, no, maniwala ka na lahat ng gusto mo o pinapangarap mo ay magkakatotoo, matutupad. Kasi for one thing, yung mention ko yung healing, kasi if you haven't really gone or na-overcome itong mga frustrations mo in the past, you cannot move forward with the new love. So you need to heal, no, with the star. And of course, yung dreams, no, the dream of having it all with the Ten of Pentacles, that has to be work on, diba? Hindi kasi madali, no? It is not easy to reach the Ten of Pentacles, but it is not impossible. Kaya you need to believe, no? Maniwala ka na maaabot mo to, makakayanan mo to, or this will be granted to you. You just need to put effort on it. Huwag ka mapagod, no? Don't get tired. Don't give up, in other words. Tuloy-tuloy ka lang. And I guess that is something that you need to learn pagdating dito sa pag-ibig na to o sa relationship. That is something that you need to understand. Okay? Kasi yung pag naintindihan mo na siya, okay, that would be the time that if you have that discussion, you know, yung sabi ko nga, if you have that talk, no, that heart-to-heart talk, and that would be the moment, no? Ito yung moment na sinasabi dito. And hindi madali na mag-open up talaga, honestly. Lalo na kung alam mo makakasakit. Or yung sasabihin mo is something na talagang gabay direct to the point. Hindi kasi lahat is capable to accept that. Pero hindi naman siya imposible. It is how you say things. Kung bakit nagkakaroon ng magandang resulta yung pag-uusap na yon. And that is the moment that you both would go through. And that would end up, you know, if you are being honest and naintindihan naman ng person mo, that would bring such joy on your part and also sa person mo kasi naging honest kayo, naging tapat kayo sa isa't isa. Nalaman niya na ganito na pala yung nararamdaman mo at nasabi mo, na ilabas mo, na lumuwag yung iyong dibdib, na share mo, na pahiwatig mo sa person mo na
medyo ano na pala ako, ganito na pala yung nararamdaman ko. In other words, in-unburden mo tong feeling na to na nararamdaman mo by telling the truth, by talking, by discussing to your person what it is that you are feeling so burdened about. Okay? So, maganda siya. No? This is really teaching you a lesson na huwag ka matakot. Don't be afraid to open up. Don't be afraid to talk. No? Have that heart-to-heart conversation. Kasi yun ang importante. Magkakaroon kayo ng panibagong pag-uumpisa sa relationship mo. If you would have, sabi nga nila, if you have the balls to really, ask your person, let's sit down and we need to talk. Seriously talk. Yung ganun. Kasi wala namang hindi na pag naayos sa magandang usapan. No? Okay? So, tingnan natin kung ano pang message para sa'yo. Sabi. It says here, full moon in Aquarius, be real. Magpakatotoo ka. Yes. New moon in Virgo, trust all will be well. Diba? Magtiwala ka na talaga magiging maayos lahat. And first quarter moon in Capricorn, unleash your kindest self. I-release mo yung pagiging mabait mo kasi lahat tayo mabait. But sometimes we need to put a bit of, parang sabi nga nila, yung bite, no? Medyo maging matapang ng konti para sabi natin o mailabas natin yung nasa loobin natin, no? Hindi yung kinikip-kip natin. Kasi syempre alam naman natin kung bakit natin kinikip-kip sa sarili, because we don't want to hurt people, especially the person that you love. Ayaw mong masaktan siya, but by doing that kasi yung sarili mo naman na sinasaktan mo. Kaya dapat maging fair ka sa sarili mo, no? Sabihin mo, let it out, and see the person kung maintindihan niya. That is also telling you something, di ba? Kasi kung yung person mo hindi niya magets yung sinasabi mo, maybe that person is not for you. Hindi siya para sa'yo. Kasi hindi niya naiintindihan yung kalagayan mo eh. Di ba? Hindi siya compassionate towards you. O yung empathy niya towards you kung ba mababa o zero. Then that's not the person for you. Kasi ikaw, naiintindihan mo yun, no? You're willing to help your person pagdating sa ganong sitwasyon. But this time, ikaw yung nangangailangan. Is your person willing to do that for you? Yun yung tanong dun eh. Maybe that's the time that you need to discover kung siya na ba talaga para sa'yo. Kaya di ba meron tayo ditong yung I was telling you, the lovers, you need that decision to be with the person you love or to be single. Okay? Okay, Saji? I hope na nakatulong ito sa'yo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.